Ang huling malakas na laban sa Masters Division, nagkaalaman na kung sino ang nag-champion. At nagharap na po, Meow Meow at Carissa Yip. Nako, ito yung inaabangan. Meow Meow, Carissa Yip. Parehong malakas. Yan po, 2 games ang pag-aaralan natin. Pero bago yan, bigyan ko muna kayo ng puzzle hatid sa atin ng Internet Chess Club. It's White to Move mga kamatsas at ito ay mula sa laro ni Magician of Riga, Mikhail Tal. Nako, matindi ang solution nito. Pang knockoutan ito, matindi ito. Ano kaya dito ang sa palagay nyo po na sobrang tinding ginawa ni Tal na talagang magic ang datingan? Pakisolve nyo po, pakilagay nyo ang inyong kasagutan sa comment section below. At sa mga wala pa pong Internet Chess Club app, mag-download na po kayo, searchable sa Play Store at App Store, maka-download na kayo, enjoy playing and especially ang mga magagandang puzzle, pang training po, pang palakas ng analysis. Ito po ay sa bakbakan nila Super Grandmaster Arjun Erigaisi ng India at ang leading na si Super GM Nodirbek Abdusatorov. Nako, matindihang last round po ito. Ayan, tutukan nyo po ha. Napakarami nating mapupulot dito. At bago tayo magsimula, pahit naman po ang subscribe button. Maraming salamat. Nag-E4 si Erigaisi, E5 si Abdu, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Bishop C5. Anong tawag dito? Ayan, Gyoko Piano. Palagi nating nakikita. Pero pag tira ng B4, ibinalik ni Erigaisi ang Evans Gambit, ang pagbabalik. Ang alam ko po, ang huling nagbalik nito na nagpanalo sa puti, laro ni Kasparov eh. Pero sa panahon ngayon, bihirang-bihira makita po ito, lalo na sa 2,700 players na kagaya nila. Inaccept lang ni Abdusatorov. C3, Bishop A5, at D4. Ayan. Yan po ang Evans Gambit. Nagsasacrifice ng pawn para maka C3. Para saan? Para maka D4 ng mabilis. Mabakbakan kagad ng control ng puti ang sentro. Yan ang purpose ng Evans Gambit. Bakit nagsasacrifice ng isang pawn eh? Pero sa panahon ngayon, risky yan. Lalo na nasa computer age na tayo, no? Nag D6 lang, suporta sa E5. Queen B3, ayun no. Tineret ang pawn F7. Queen D7, dinipensahan ni Abdu. Kung mapapansin nyo po mga kamatsas, binarahan niya ang sarili niyang light square bishop diagonal. Bakit? Ano ba meron? Pwede rin naman po itong Queen E7. Yun nga lang, medyo magulo at risky. Ang daming sangay-sangay. Konting pag-aaral lang po ha, para magets natin bakit doon pumunta ang Queen. May D5 kasi, na dito, posibilidad, papasok yan. Kasi kung halimbawa magna-knight B8 lang, wala na. Awarding time, kain yung bishop. Double, check, lipad ng bishop, oh. 'Di ba? Kaya ang gagawin po ng knight, susugod yan. Ayan, para konting background lang po, kakapturin yan. Takes. Tapos dito, ang pinakatamang dapat gawin ng white ay magkasling. Malawak at malayo ang linya na to eh. Huwag mapukaw sa Queen A4 check. Yes! Panalo ako ng bishop. Magki-king D8 yan. Tapos pagka kinapture, may capture dito mga kamatsas. Na tipong parang nakalamang ng isang pyesa ang puti, pero hindi pala, isang malaking pagkakamali dahil may check. Naku, dami nito. Halimbawa, mag-king F1 para depensa sa pawn G2. Mag-D3. Naka-threat ang bishop. May threatening Queen E2. King G1, Queen E1. Baka mamatsas pa sa ilalim pag di nakita. So, ito po ay matindi. Halimbawa, mag-knight D2. Mayroong Queen E2 check at kapag gumanito, mayroong Queen E1 check at kapag humarang ng knight, may D2. Ayun ang mabigat. Na pag kinapture ng hindi pwede yung knight, no? Pag bishop and then may queen takes. 'Di ba? Ang lawak, ang layo. Gusto ko lang po ipakita sa inyo mga kamatsas na kung gaano kalawak ang linya ng Evans Gambit para maunawaan natin na may ganun pala kung bakit hindi nila tinutuloy yung mga bagay-bagay. Kaya dito, huwag mapukaw na tsumek, kuhanin ng bishop kundi magkakasling lamang. At pagkasling, saka iiwas naman ito. Para sa akin po, pwede rin naman yung Queen E7 line. Yun lang ay talagang nakakatakot, laging parang tipong may check-check na lilipad yung light square bishop, parang matitreten eh. Okay po? So yan, binigyan ko lang po kayo ng kaunting background dito sa Evans Gambit. Balik tayo kung bakit nag-Queen D7 dito para may suporta na sa pawn F7 at the same time
i-threat man yung knight, takbo lang yung knight, yung check queen b5, queen a4 ay kontrolado ng reyna. Walang check. Kita nyo po mga kamatsas, yung purpose ng queen d7 para mas lalong maliwanag sa atin bakit ginagawa ng mga super GM, binarhan pa yung sarili niyang bishop. Diba? Kaya dito, kinaslingan lang naman. At nag-bishop b6. Ayan, umiwas na rin po kasi dahil wala ng king natatamaan dyan, nag-bishop b6 na, and para talagang mapareact na gumawa itong pawn, mag-d5 ba or capturein ba yung pawn sa e5, pero nag-knight bd2 na. Kita nyo po? Dito ramdam ko malawak at malayo yung preparasyon dito ni Erigaisi. Binibigay yung pawn sa d4, nagpapa 1 pawn down uli. Nag-knight a5. Hindi na naghangad si Abdusattorov na kuhanin pa yung pawn sa d4, kundi kuhanin ang light square bishop. Ngayon, para maliwanag lang po, kung mapukaw ngayon ang black, ma-attract dito sa, isang pawn na naman yan 2 pawns up na ako. Parang ganun, di ba? Ano mangyayari? Ito po, kakainin yan. Tapos, halimbawa, talagang takam na takam knight takes d4, magda knight takes d4, magbi-bishop takes d4, mag-rook b1, iiwas lang. O di halimbawa, knight f6, syempre para makapag-castling na. Sa kabila ng 2 pawns up, makakapag-castling pa ng safety. Magda knight f3. Naku, ito ngayon na nakakatakot dyan, yung ligalig na paparating. O di iiwas yan, magbi-bishop b6. Ito ngayon ang nakakainis dyan. Bang! May e5 na bira. Puro bang ang aabutin. O halimbawa, talagang kinapture talaga. Bang! Grabe. O, threat yung queen, threat yung pawn sa f7. Bang bang! Kahit hindi pa ituloy, mukha kagad sabog ang itsura. Halimbawa naman pag e5, mag-knight g4 mga kamatsas. Ang gagawin dyan, e-h3 lang yan. Ipapakain na naman. Bang! Kainin. Takes. Bilangan tayo ng pawns. 4. 3 pawns up na dito. Ang black tapos mag-rook d1. Pero tingnan nyo naman yung ligalig na paparating yan. Saan natin dadali ng reyna? Halimbawa, lagay natin queen e7 para masabing maintain ang pagkakadepensa sa f7. May bishop a3. Bang! Grabe, gracious. Iwas natin. Queen f6. Bang! Queen a4 check. Pwersadong humarang. Pawn. At dito mga kamatsas, hindi ko na ipapasel sa inyo pero alam ko makita nyo to Bang! Rook takes b6 mga kamatsas. Babababa! At dito, hindi na makapag-castling ang black king dahil bawal na babalakidan yung hakbang ng king. Laglag pa ang isang pyesa. Bush! Pati pantubos! Yan ang sabi ng mga veterano, pati pantubos daw ubos. Talo kagad ang black dyan. Balik tayo mga kamatsas. Kaya dito, himbis na intindihin pa trabahuin ang pawn sa d4, pabayaan na yan, mag-knight a5 na. Para alisin na ang light square bishop na nagbibigay talaga ng matinding komplikasyon pagka pamali-malit, pasala-sala, paala-alanganin ng black dito. Nag-queen c2. Ayun, tinagpas na, di ba? Capture. And then, nag-queen c6, tineret ang knight. Pero mukhang nagkamali si Erigaisi. Ramdam na ramdam dito na preparado, aware dito si Abdusattorov. Maliwanag sa kanyang memorya kung ano ang gagawin niya. Bakit ko po nasabing maliwanag sa memorya? Bihira na lumabas ang Evans. Pag di mo kabisado yan, di mo naaalala, di ka makakasurvive dyan. Ganyan po katindi ang Evans Gambit. Oo. D takes e5, kinain. Kinain din. Knight takes e5. Nag-queen e6, ayan. At dito po, nagkahiwalay na sa lumang tira noong 2001, may tumira po ng knight f3, bumalik lang. Pero sa panahon ni Erigaisi, 2026 ngayon, eto na po ang bagong tira. F4, may tumira na ng ganyan. Novelty mga kamatsas, new move. Tuloy na tayo. Knight f6, nag c4, ayan, purpose po ng c4 para pag bishop b2. Ayan, para kahit papano, hindi nababarahan ng c3 yung bishop. Nag-castling na, bishop b2. Okay, bilangan tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tag-anim na pawns. Pero
Ang ganda ng knight sa E5 mga kamatsas. Napupugian ako dyan. Nag-queen E7. Ayan, Queen E7, okay. Logically, para yung bishop sa C8 ay bigyan na po ng developments para may mga check-check din doon na paparating. Nag-A4, ayan, pinagtutulak ni Erigaisi para maluwag ang kaniyang galawan. Nag-knight D7, ayan na, para yung knight na malakas mapaalis, masyadong malakas eh. Nag-knight F3, umatras. Nag-F6 muna para matakpan ang diagonal at the same time makontrol din po ang E5 square. Nag-rook FE1. Ayan na, bibira na yan dyan si Erigaisi. Oh. Nag-knight C5 naman. Okay, tamang pwesto. At yung bishop ay makahinga na rin. Makadevelop. Pwedeng bishop D7, E6, or G4. Nag-E5. Niligalig na kagad ni Erigaisi bago pa makaporma ng developments ang knight square bishop. Pero sinarado lang po at binigyan ng good move ang tira na yan. Bakit? Para yung square E4 makuha din naman po. May knight E4 ako nakikita dito eh. Nag-knight D4, okay, centralize the knight. Nag-knight E6, hinahabol ng exchange. Nako, may threat din pala sa F4. Pero nakipagsabayan. Bakit pinakain ito ni Abdu? Kasi nakita niya po na may simpleng Queen F7 para i-threat yung knight at the same time yung pawn sa F4 ay hanging din naman. Kaya eksakto lang yung knight E6. Okay, templado. Knight E3 at nabawi na yung pawn. Yun nga lang, sa usapang pawn structure mga kamatsas, 1, 2, 3, 4 pawn islands. Kay Abdusatorob 1, 2 pawn islands. Same number of pawns pero pagdating sa islands, napakarami. Weak po yan. Naku, mahina ang maraming watak-watak na hiwa-hiwalay na islands ng pawn structure. Mahina yan. Kaya mas may problema dito pa-endgame si Erigaisi. Kailangan, yun, nag-knight D5, bumalagbag na, gumulo na. Pero tinirahan lang po ng bishop E6. Para maliwanag lang, yan pong knight D5 na yan, medyo siga ang datingan, iginit na ng biglaan. Pag kinain, kain, ang gagawin po kain, meron din naman kasing bawi doon mga kamatsas. May bawi din doon eh. Tapos weak pa yung pawn B6. Yan, mas maganda po naiintindihan talaga natin bakit hindi kinakain yung mga bagay-bagay no sa decision nila. Kaya nag-bishop E6 lang si Abdusatorob, kinain, kain at nag-rook AD1. Ayun. Para sa akin po normal lang naman na developments, control the D file, pero hindi nagustuhan ng computer engine. Ang gusto po dito ng computer ay rook E4 kagad. Panangga para hindi makain yung pawn sa C4. Pangsangga lang, oh. Yan. Pero dahil ganito ang ginawa ni Erigaisi, ni rook AD8 muna. Ayun. Kung mapapansin nyo po mga kamatsas, yung pawn sa C4 ay pwede nang kainin. Pero bakit hindi kinain? Halimbawa, mag-queen takes C4. Ito po laman. Queen takes, bishop takes, tapos may E6. Ayun. Yan ang magbibigay ng panggulo ngayon sa puti. Guguluhin ang black sa pamamagitan ng pass pawn. Gulo-gulo na yan mga kamatsas. Tapos nabuksan pa yung diagonal with rook D7 is coming. Nako, gulo-gulo na ito. Nakita po yan ni Abdusatorob. Para iwasan yan, ni-neutralize niya muna na huwag makapasok later on ang tore at hindi pa dapat magmadaling kuhanin ang pawn C4. Ang tawag natin dito sa mga veterano, pahinugin muna. Pahinog muna. Huwag munang madaliin. Nag-rook takes D8 na. Rook takes D8. Bishop C1. At dito po talagang ini-invite pa ni Erigaisi na, sige, kuhanin mo na. Kuhanin mo na yung pawn C4. Nag-queen H4 muna. Threat muna sa tore. Ano na naman ang nasa likod? Bakit ba ayaw capturing yan kahapon pa? Pagka kinain po kasi yan, kain-kain, mag-E6, at kapag halimbawa mag-rook E8 dito, magbi-bishop F4, ganun-ganon. Pag nag-C6, iilag, and then bishop C7. At kapag nag-B5, kakainin. Bishop takes B5 halimbawa, and then bishop D6. Na dito po, opposite colored bishop. Kahit lamang ng isang pawn dito ang black, pero opposite colored, napakaraming tabla niyan. Drawish yan mga kamatsas. Lalo na pag yung pawn na ihatid sa E7, mapipilay ang tore.
Baliwala ang pagkalamang ng isang pawn. Okay po? Yan. So, may mga realization sa chess talaga na dapat i-apply kung kakainin na ba ng ganun-ganun lang o meron paparating. Okay? Malalalim sila eh. Tanaw nila yun eh. Tanaw ni Abdusattorov. Kaya, nag-queen h4 siya, tineret ang tore, pag rook e4, and then umatras muna. Kumbaga, hinay-hinay muna. Alam naman niya kasi na mahina ang mga pawn structure na yan at pipitasin sa tamang panahon. Wag muna ngayon. Hilaw pa. Maniba pa. Nag-rook e3. Ayun. O, yun na. Na-bad move na naman. Si Erigaisi. Dapat daw po ang tama ay Queen B3. Queen B3. Bakit naman kaya Queen B3? Para walang Queen B4? Ganon. O, Rook E3. Queen C5. Pin muna. Threat na naman ang pawn C4. Nag-H3. Nag-Rook D4. Ano po purpose ng H3? Kasi syempre para makaiwas, ano? At itong Rook D4, talagang, nako, yung pawn sa C4, talagang grabe na yan. Hinog na, baka mabulok na yan sa pagkasobrang hinog. Pag kinapture po yan, napakagandang pangkain tore. Nag-Bishop A3, binalagbagan na, ginulo na. Ayun, check muna. Okay, pag kinain kasi, may kuha doon. Ay, obligado na palang kainin. Ay, hindi pala, King F2. Kala ko obligado na kasi hanging yung tore. Okay, King F2, iniwasan, ano? At, pang suporta, nag-Rook F1. Hinabol na po ng hinabol ni Abdusattorov. Ayun, no? Kain-kain. Sa pamamagitan ng ganitong pagpalit-palit ng pyesa, lalong nagliliwanag ang kahinaan ng pawn structure ni Erigaisi na tipong babagsak na lang later on. Kagaya niya, no? May threat. Bishop B2, hinabol niya ng depensa. Kaso Queen C5, aray ko. Paano ngayon didepensahan yung pawn C4? Matagumpay na napitas ni Abdusattorov talaga ng buo. Solid, buo. King D2, Queen F2 check, King C3, kinain-kain, and nag-King F7. Yan. Para di muna makatulak, mga kamatsas. Kasi dito, unang tingin ko, mga kamatsas, sa endgame na to, parang ang sarap sundutan ng Bishop F1 para kuhanin na naman yung isang pawns dyan. Pero may E6 kasing dapat i-consider. O, limbawa, capturein ito. Mayroong H4. Pero ako naniniwala na ito po ay losing na rin talaga. Tingnan nyo evaluation bar. Grabe ka, laki na sa black. No? Pero mas nagsisiguro dito si Abdusattorov, kaya ginawa niya, nag-King F7 muna. To control the push, to block with the king. Nag-E6 check, wala na. Binalagbaga na, binigay na. Kung kakainin ng king, may bitin po doon sa G7. Kinain lang ng king. King lang ang pinangkain. Kain, may Bishop F1 din naman. Nag-G3, kain doon sa H3. Okay, opposite color bishop, pero 2 pawns up dito ang black. King C3, King D5, syempre, centralize the king. King B4, and Bishop F1. Ayun, para pag-check doon, wala pong King B5 na papasukan yung white king. Control the B5 square. At nag-Bishop F6, ayun, susundot na doon, no? Pero inunahan na ng check, baba, and B5 para mawala na yung pagka-double pawn at lalong umayos ang pawn structure. Kinain, kain, at nag-Bishop E7 at nag-King C6. King C6. Tingnan natin. Bishop F6, Bishop E2. Ayan, para itulak na po at talagang buong buo ang ngipin ng two connected pass pawns. Grabe na ang lamang na yan. Bishop E7, B5, Bishop F6, B4. Naku po, ito na po yung papunta, oh. Pero inunahan, King A4 para huwag makatungtong ng king. Kasi kung makakatungtong ang king dyan, itutulak-tulakan na lang yan ng ganun-ganun na lang. Kaya, nag-bishop to the King A4, King B6. Nako, threatening matchas. Matchas is coming. Check. King A6, matchas is coming. Obligadong bumaba. Mamamatchas talaga eh. At nag-bishop to D3 para, ito na po yung next, and then C4. Dito po ni-resign na ni Arjun Erigaisi. At talagang deserve ni Abdusattorov ang pagka-champion dito po sa malakasang Tata Steel long game na halos 2 linggong bumabad sila sa White Ansi Netherlands para sa torneyong ito. Ang nag-second place po si Sindarov, parehong Uzbekistan, top 1 and top 2 pinakyaw. Grabe. Mamaya tingnan po natin yung final standing nila, ha. Pero sunod naman kagad tayo sa challengers. Laro ni Meow Meow at Carissa Yip. Huwag muna kayong aalis, mga kamatyas, ha. Next tayo.
White dito si Meow Meow at ang nakaharap niya ay ang sinasabing di umano girlfriend daw ni Wesley. So marami raw nakakita na nagde-date daw tong dalawang to. Ewan ko lang kung totoo ba yun, ano, nag-i-email sa akin. Wala tayong pruweba dyan, no? Pero marami nag-email na sa akin. At syempre, pagpalagay na, boyfriend niya si Wesley So, eh syempre, tinitrain na rin yan. Alangan namang iwanan pa, isang tabi pa yung chest, di ba? O yung mga preparasyon ni Wesley, ibibigay yan, no? Kaya mabigat din ang tira ni Carissa Yip, no? Talaga mag-i-improve yan. At si Meow Meow, eh sino kaya ang trainer ni Meow Meow, ano? Parang wala akong nababalita ang trainer niya. Baka Chinese din na Grandmaster. Ang ginawa nag-E4, E5, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Knight F6. Ayun, dako, grabe. Gyoko Piano, fried liver attack. Teka muna, Meow Meow, long game ito, hindi ito blitz, hindi ito rapid. Ito kasing Knight G5, fried liver attack, ginagamit lang to sa blitz eh. Yung threat kagad yung pawn F7, talagang atakador talaga. D5, yan talaga yan, ang pinakalinya. Kain, tapos kailangang mag-Knight A5. Konting pag-aaral lang po sa opening na to, pag kinain kasi ng knight yan, eh sasabog yan. May knight F7. Hindi po dapat gawin yan kasi pagka kinain, may queen F3 check, tapos magki-king E6, tapos magda-knight C3, etc. etc. Malawak po ang linya na to pero pumapabor to sa puti. Nakakatakot sa black yan. Kaya balik tayo dito sa knight A5 na ginawang linya. Main line yan. Bishop B5 check. Hinarangan ng bishop. Queen E2. Sinuportahan ang bishop. May threat pa sa pawn E5. At nag-bishop D6, dinipensahan, nag-knight C3, develop, at nag-C6. Ayan, pinaalis na yung bishop. Bookline pa rin naman to, kain. Kain ng knight, at nag-castling. Castling. Queen D3. Yan ang novelty ni Meow Meow. Tineret ang bishop, mga kamatsas. Bago. Balik po tayo, atras lang konti. Ang mga nagawa na po dito, pinaka-common ay kinakain yung knight. Pangalawa ay yung knight bumabalik sa F3. Pero itong Queen D3 bago ni Meow Meow, may atake po sa Bishop D6. Bago na ito. Nag-Bishop C7. Knight D5. Talagang pasugod ang mga tira ni Meow Meow. Oh. Pag Knight D5 po, naku, hindi pwedeng gumalaw yung knight. Subukan lang kainin yan. May matchas kagad doon sa H7. Salbahiski yung knight, ano? Threatening matchas doon, oh. Sama. Nag-Bishop F5, naku po, itong si Carissa ay talagang grabe, ang ganda ng counter, perfect yung sacrifice, oh. Kain, oh, kuha din naman yung knight. Depensado pa rin yung H7, wala pa rin balagbag na attacking, nakaka-pressure na mati-mati dyan. Kinain na, and then kain. Pero dito po, lumalabas, sino, lamang ng ano, lamang pa rin ng isang pawn, 4, 6. Tapos, lamang pa rin isang pawn dito si Meow Meow Rook E1, tinirect ang pawn. Pressure lang muna, H6. Knight E4, okay, di pa rin mabawi iyon kasi may kain doon. Knight D5 umiwas. Grabe, palitan sila ng mga good moves, ano? Nag D3, pwede na bang kainin to? Knight E7, paalis muna sa Reyna. Ayan, teka muna. Mga kamatsas, ano? Talagang may lalim eh. Pag kinain yung libreng pawn sa C2, tako, ito yung Salbahiski attack na nakaabang pala. Oh, yan, no? Yan, dyan tayo matututo. May ganyan. O ano purpose? Pag kinain, may Rook AC1. Hindi pwedeng kainin ng pawn, may bitaw ng Knight F6 check, makukuha, makuqueenless, takbo lang tayo. O pagpalagay na, kainin na pala natin yan. Kain. Ayun, may kain doon, ganon. Tapos magda Knight F6 check. Angat natin, King G7, may Knight H5 check. Ayun. Pagka gumanon po, kitang-kita ha. Queen G4, matchas. Pagka gumanon naman, Queen F6, matchas pa rin. Ayun. Grabe, isang pyesa at matchas pala usapan doon. Balik tayo. Kaya hindi pwedeng capturein po yung pawn sa C2. Kaya ginawa ni Carissa, nag-Knight E7 muna siya. Sipa muna sa Queen. Atras, Queen H3. Naku, talaga nangangamoy sacrifice talaga. Oh. F5, kilala ni Carissa. No? Mukhang baka nabigyan ng tip ni Wesley. Basta wag ka lang sasabay sa sacrifice. Kunatan mo lang. Yun ang sinabi ni Wesley. Kunatan lang daw.
Nag-knight C3. Para pang takip sa pawn. Knight G6. Knight G6. Ano purpose? Tatalunan ba ng knight doon mamaya? Bishop D2. Ayan, pakabait na, no? Hinay-hinay lang. Rook A D1. Hinay-hinay lang din. Develop. Nag-rook A D1. Hinay-hinay. Rook D4. Nako, hindi na hinay-hinay yan. Salbahe na yan. Bakit po? May rook H4 akong nakikitang gapang. Manggugulo yan. G3. Good move para walang rook H4 na paparating. Nag-rook G4. Eto na, sumabay na si Carissa. Sa isip ni Carissa, 1 pawn down ako dito. Wala nang mangyayari kung ako'y mag-iintay pa. Kailangan kong balagbagin ang posisyon para makabawi ako sa pamamagitan ng panggulo ng posisyon. Yun. Nag-king F1, sunod-sunod ang accurate. Grabe oh. Pag tsumik kasi angat lang, baliwala ang check sa ilalim. Check lamok lang lalabas eh. So king F1. Bishop B6. Ayan na, ina-align na. Oh. Ina-align na yung patamaan, yung mga target ng atake. Bishop E3, syempre naman. Kailangan naman sanggahin yan. Itsura pa lang, nakakatakot na. Hinain. Rook takes E3. Rook B4. Ayun, nangiliti muna. Sa kabila. Kiliti muna. Kiliti tawag natin dyan. Nag-rook B1. O simple lang muna. Lamang tiyan din yan. Rook B1, depensa muna. F4, ayun. Binalagbagan na ni Carissa. Naiinip na talaga siya. Gusto niya, may nangyayari na talaga eh. Nag-F4. Pero, ang tama daw po, Rook G4. Mahirap makita na to. Queen H1 at Rook D4. Yan ang gusto ng computer. Tatlo lang ang pagpipilian. Check, Rook D4 or Rook G4. Tatlo lang ang pagpipilian. Pero balik tayo sa F4 na ginawa. Bakit bad move yan? Nag-Rook E4 naman dito si Meow Meow. Dapat daw po ang tira naman dito ay Rook E1, atras lang. Pinapa-atras lang. Dito na tayo, balik na tayo sa Rook E4. Rook takes E4. D takes E4. Siyempre, kasi kung knight, makakainan ng pawn sa C2. Nag-B5. Ayan na po ang pangligalig dito. Itirahan ng B4 para mapaalis yung knight. Nag-A3, pamigil. Sinundan pa ng A5 para itulak talaga ang pawn B4. Nag-Rook E1 na si Meow Meow. Napilitan na. Nadepensahan yung center pawn. Hindi bali nang bumigay ang pawn C2. Yung center, napaka-importante po niyan. Iba ang per square meter niyan kumpara sa malalayong pawns eh. Nag-B4. AB4 takes. Knight D5. Good move, syempre. Centralize your pieces as much as possible. Queen takes C2. Binawi na po ni Carissa yung matagal niyang inaasam na mabawi yung isang pawn. Tag-5 pawns na. Bawi na. Pero Queen E6 check. Sunod-sunod naman ang accurate moves dito ni Meow Meow. Nag-King H7. Syempre force to protect the knight. Knight E7. Another precise move by Meow Meow. Capture. Queen takes E7. And nag-Queen C8, yun lang. Talagang perfect din talaga tira ni Carissa. Queen C8. Bakit po naging perfect yan? To protect the rook. At the same time, may sundot doon. May F3 akong nakikita, kaya ang ganda ng Queen C8. Hindi lang basta protection, kundi pag natulakan dito, imagine niyo nagbabadya din po ng isang malaking panganib sa king dito ni Meow Meow. Nag-Queen H4. Ayun, na-pressure si Meow Meow. Siya na-pressure. Ayun, para to protect the H3 square, yan ang kanyang panagot. Pero, kung computer po at accurate ang pag-uusapan, Rook D1 ang the best. Rook D1, active ang energy ng Rook D1 eh. Preparing to play Rook D7. Unang tingin pa lang, imagine niyo Tore makarating doon, control the 7th rank. Ang ganda ng energy. Lumalagablab, buhay na buhay. Yeah. Buhay na buhay. Pero, ang ginawa po, Queen H4, umatras eh. Naku, Meow Meow. Huwag kang aatras. Atakador ka pa naman. Yun. Ang ginawa po, Rook F6. Okay, para talagang yung Queen ay wala na. Hindi na makapanggulo ng balik-balik pa. Nakalak, Rook F6. Pero accurate ba yan? Queen C4 ang gusto ng computer, ano? O kaya B3. Yan, B3 lang. Tulak lang, pahatid lang sa pawn para pagka nakuha yung pawn at least malapit na 2 hakbang na lang yung pawn. Pero balik tayo. Rook F6.
Queen H5, okay, threat. F3, good move, hindi pwedeng kainin ng libreng pawn. Check. Matchas ang aabutin. Nag-king G1. Okay? Queen C5, ayun, bumigay. Bad move. Pero ang laki na ng lamang dito, no? Tingnan nyo evaluation bar. Queen D7 lang pala ang palagay na tira dito. Ganun lang. Kasi hindi naman pwedeng capturein yan eh. Anytime lagi matitirahan dito, one move mate eh. Kaya ito, pakain lang pala talaga yan. Queen D7, ang nakikita ko po dito, may mga panggulo sa ilalim. May mga panggulong atake sa ilalim eh. Ganun lang pala, no? Queen D7. Pero mahirap makita. Balik tayo. Queen C5. Dinipensahan yung pawn E5. Yun po ang purpose. Nag-H4 si Meow Meow. Ang nasa isip po ni Meow Meow, kaya niya ginawa yan para magkaroon siya ng anuman ang mangyari. Eh, may tatakbuhan. Anuman ang mangyari, may tatakbuhan ang kingdom. Kumbaga, mayroon pang another space, ano? Unang tingin parang maluwag. Pero mga kamatsas, blunderacious. Ang tamang tira daw ay G4 pala. G4 ang tira. O kaya Rook F1. O kaya H3. Yan lang. Pero wag naman sagadin doon. Bakit naging blunder yan? Ang ginawa po, Queen D4. Ayun. Tiniret yung pawn sa B2. Pero kung mas matindi talaga ang weight, Queen C8. Yun na matindi weight. Pag nag-King H2 kasi gaganon, di ba? Sabay pupunta po ng Queen C2, threat yung pawn F2, threat yung pawn. Parang titempo lang. Yan pala matindi. Oh. Oo nga, oh, may sundot doon. Pagka gumanito, sabay baba dito. May direct threat kagad, nakatempo eh. Oh, parang nakatipid na isang Queen D4 tsaka makakapture kagad yung pawn B2. Yun ang katumbas. Queen D4 ang ginawa. Nag B3, niligtas muna. Queen C3, threat ang tore, threat ang pawn. Rook B1, depensa. Nag-Queen C8, ayun ang paparating. Nakita na po, nasulyapan na ni Carissa na meron siyang ganon. King H2, obligado, nakatempo ng triple attack. Nag-Rook F1 at okay, dalawa ang pagpipilian. Sino mas mataas ang per square value? Kinain yung pawn E4. Yan po, laging sentro pipiliin natin. Malapit yan sa gate, centralize yan, malapit sa tindahan, sa market, kung dito medyo papalayo eh. Pero, matindi rin ang value niyan, pero mas malakas pa rin pag sentro. Importante po ang value ng center pawns pag yan ang pinagpipilian. Okay? Rook C1, nag-Rook G6. Nag-King G1 para pagbaba ng Queen ay wala na pong tempo attack. Rook D6, ayun. Saan pupunta yan? Ganon, may mga ganong, nako, inaatake na. No? Queen F7, hanap panggulo. May ganon ako nakikita, may mga ganon, ano? Queen G4, nako, the best, accurate. Early protection, threatening Queen H3, King H2, at dito po wala na, nauna talaga si Carissa. No? Ganda ng kamada ng atake, di makaporma si Meow Meow. Rook F1, depensa, nag-Rook E2. Tiyaga muna. Pero parang ang mas mabilis ay E4. Mas maangas to. May E3 na kasing paparating. Oo. May ganun na. Oo. Mas maangas yung E4. Pero Rook E2, Queen D5, nag-H5. Ayun. Questionable. Parang hindi na kailangan yan eh. Nakakapagpabagal pa eh. Dapat daw po ang tira is E4, direct to the point. E3 kagad. Pressure kagad sa F2. Yun. Pero balik tayo. Nag-H5 pa. Bumabagal pa yung progreso. Queen B7. Bakit naman ganyan ang ginawa ni Meow Meow? Di naman niya matret yan. May queen na. Pagka nag-E4, baka makain niya yun. Okay. Rook B2. Pinag-interesan po yung pawn sa B3. Konti na pala oras dito ni Meow Meow. Nagmamadali na rin pala. Dito po accurate is Rook D2. Rook D2. Pero parang mas gusto ko yung Rook B2. May threat pa. Queen F7, depensa. Rook D2. Queen B7 ulit. Rook D3, tiniret yung pawn. Dito po, ang gusto ng computer talaga, nakaraang taon pa to. Gigil na sa E4 talaga, no? Pero Rook D3, Queen F7 ulit, depensa.
Queen G6, hinamo na po ng queen to queen. Siyempre, pagka kinain, naku po, ang bilis ng king. O, lats talaga sa endgame yan, obligadong umiwas. Rook D4, depensa muna. Rook C1. Para makapanggu-panggulo kasi passive na po ang torre dito, no? Pero ang accurate po is Rook E1. Oo nga, para may threat doon. Correct? Oo. Teka muna, bakit hindi pwedeng capturein yung pawn di? Ay, oo, hindi pala pwede. Pagka kinain to, may rook takes h4. May ganun pala. Pagka kinain, may queen g2 matchas eh. May bawi pala eh, no? Teka muna, yun, may kain, no? Di obligado dito. Sabay queen g4. Aray. May check, kain, check. Dire-diretso matchas. May sacrifice rook h1. Okay? Grabe. Tindi ng palitan. Rook c1. Nag-rook d2, tineret ang pawn f2. King g1, dinipensahan. Queen b6, tineret. Rook c5, hinarangan. Check. King h2 at dito mga kamatsas. Pinakawalan po ang brilliant move. Grabe, kakagulat yung tira na yun. Pakiguess nyo po, ang tindi ng bigat ng tira ni Carissa Yip dito sa ginawa niya. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Grabe itong tira na to. Boom! Rook C1. Grabe, akalain nyo may ganyan. Sacrifice. May kain doon, matcha sa G2. Sakit nang nangyari kay Meow Meow. Napwersa nila mag-win G5. Walang magawa eh. Hindi pwedeng kainin eh. O para maliwanag lang. Sige, pakita na natin. May ganun eh. San man pumunta, Queen G2 matchas. Kaya napa-Queen G5 na lang para may threat doon, may threat doon. Pero kinain lang ng torre. Capture po doon. Pagka gumanon, may perpetual check nga naman, pabalik-balik. Pero may harang ng queen, resign si Meow Meow sa ika-60th move. Grabe mga kamatya, sana nakapagtyaga kayo. Pasensya na, medyo napatagal pero pinapaliwanag ko kasing mabuti. Marami kasi nag-request, ipahiliwanag ng himay-may talaga eh. Medyo tumatagal pero napakaliwanag mga kamatyas. Grabe. At dahil po dyan, ito po ang standing nila mga kamatyas. Nakabawi si Carissa Yip. Dati tinalo ni Meow Meow yan sa World Juniors. Kung matatandaan nyo po na inanalyze din natin. Pero dito nakabawi. Nakabawi. Okay. Ito po no. Ang nag-champion sa Challengers, si Andy Woodward ng USA. At ang may asim pa na si Vasil Ivanchuk naka second place. Di ba? Kalabaw lang ang tumatanda. Sabi ni Ivanchuk. Suleiman Lee ang pang third place. Ayan po, no? Faustino Oro, not bad. Pang 6 out of 14 players. Carissa Yip, pang number 7, not bad, ano? At si Meow Meow, second to the last. Ang pinakalast po ay si Eileen Robers. Ayun. So, workout pa kay Meow Meow sa kanyang resistensya. Ang aking palagay, bumibigay siya sa ganitong field sa resistensya. Bumibigay ang stamina niya. Okay, sa Masters Division naman po, ang nag-champion, syempre, Nodirbek Abdusattorov, very deserving. Sindarov, pinakyaw talaga ng Uzbek. Grabe ang Uzbek, napakalakas ngayon. Di nakaporma yung mga Indians, ano? 3 Indians dito, nandun sa baba, Pragdananda, Chitambaram, Arjun Erigaisi, 3 na sila, di nakaporma. 4 pa pala, si Gugesh. 4 pala Indians dito. Wala, hindi pumasok sa taas. Grabe yung dalawa lang yun, no? Sila pa yung nasa top 2. Maraming salamat po mga kamatsas. Nako. Pasensya na napatagal po video natin pero sana po tiyagain nyo, no? Paki-heart naman at mag-comment po kayo. Sana mapagtiyagaan nyo itong video na ito, no? Bagamat medyo matagal pero ginagawa ko po yung best ko para kayo po ay mapaliwanagan na himay-may natin, no? Maraming salamat po mga kamatsas. Thank you po sa inyong palagi ang pagsuporta. And don't forget to subscribe sa mga di pa po nakakapag-subscribe. Sali na po kayo sa ating paraffle weekly. Ang instruction po nasa description below. Click nyo lang ang Google form. Makikita nyo ang instruction ng task for this week para po tayo ay makasali. Maka-join kayo sa ating raffle. Okay po, iba na naman ang task natin for this week eh. Sali na po kayo mga kamatsas. Maraming salamat at magkita-kita tayo sa mga susunod pa nating update videos. Especially bukas po Tuesday meron tayong live streaming gamit ang Internet Chess Club app. Maraming salamat, kita-kits!